So araw ng Huwebes, Thursday ano. So sasanayin na natin sila ng routine sa derby. So ganyan tayo mag ah, diskarte pagka derby na. So Thursday tayo nagpapaligo. So yung iba pag uwi ng Linggo, Lunes pinapaligo na nila or Martes nilalagay nilang pampaligo. So ako tuwing Thursday, hindi ako naglalagay ng pampaligo na Lunes o kaya Martes. Para sa ganun, inuuna ko muna makapagpahinga muna sila ng gusto. Mas okay sa akin yung hindi sila muna makaligo. So ganyan naman ginagawa ko, nilalagyan ko ng paliguan tapos hayaan ko silang maligo ng kusa. So hindi ko sila pino-force bath. Para alam natin kung nasa kondisyon, maliligo yung mga kalapati nga. Pag wala sa kondisyon, di sila maliligo. So nag-aabo lang kasi yung mga kak. Gustong maligo nung iba kaso yung mga magkakaparis kasi yan eh. Yung mga kak, kinahabol yung mga hin. Pero gusto sanang maligo ano. So yun. Ang dahilan ko nga pagka Thursday tayo nagpaligo kasi Biyernes ng hapon, sampa ng halimbawa kung derby na, Biyernes ng hapon, sampa na yan. So tingin ko lang para base lang to sa experience ko. Kasi pagka Huwebes tayo nagpaligo ng maga, Huwebes ng hapon, mapapansin natin kung may mga magkakasipon dyan. So hindi natin may iwasan yun. Mahahabol pa natin. Magagamot pa natin, mabibigyan pa natin ng gamot sa Huwebes ng hapon, tapos Biyernes ng maga or Biyernes bago isang pa, mabibigyan pa natin ng gamot. Hindi katulad nung pagka nag-Biyernes tayo nagpaligo, tapos nakita natin parang masama ang tama ng kalapati natin bago natin isang pa sa club. Kasi pagka derby na, Biyernes kadalasan ng loading, tapos Linggo pa wala. So pag Biyernes tayo na maga nagpaligo, iba kasi na kanya-kanya kasing diskarte yan eh. Yun lang yung base sa experience ko pagka kasi Biyernes. Alanganin kung sakaling mapansin nyo na may tama yung kalapati nyo ng Biyernes ng maga dahil nagpaligo kayo. Pag Biyernes ng hapon, may hirapan ng gamutin. So pababaunan na natin ang gamot yan. So hindi na natin alam kung anong mangyayari sa Sabado, sa Linggo sa kanya. So hindi katulad ng Thursday, talagang matututukan nga natin. Thursday ng hapon malalaman natin kung okay yung naging condition nga sa pagpapaligo nila. So ayan nag-aaway-aaway kasi, naghahabulan eh. Pero hindi natin aalisin yung pampaligo na yun, hayaan lang natin silang nandyan lang So yun lang ang reason ko kaya Thursday ako nagpapaligo. Sa Monday naman at Lunes at Martes kaya hindi ako nagpapaligo. Kung halimbawa dumating yung kalapati ng Linggo, hindi ako nagpapaligo kagad ng Lunes, hinahayaan ko lang sila magpahinga. Kasi mahirap na. Alam naman natin na pagod yung mga ibon natin ng lipad. So hinahayaan ko silang mag-relax. Kaya lang natin. Tapos Martes recover pa rin ako noon. Paronda man ako sa hapon. Miyerkules noon ako magse-self-toss. Miyerkules talaga self-toss ko. So kahit panoorin yung mga dati kong video, tuwing Miyerkules talaga ako nagse-self-toss. Self-toss sa umaga ng 30 kilometers, tapos self-toss ng tanghaling tapat 30 to 50 kilometers. So ganun lang yung ginagawa ko tuwing Miyerkules. So effective naman para sa akin. Doon din ako nagbibigay ng mga dapat ko ibigay para tunawin ng ibon sa lipad or magamit ng katawan nila yung vitamins na ibibigay natin sa lipad. So ayan, mga nagsiligo. So ganyan lang tayo mag-kondisyon ng kalapate. Simpleng-simple lang, basta tutok lang. Ang mahalaga lang naman tutok. So simula nga pala naglipad kami, isa pa lang yung nawawala. So dalawa sana kaso may dumating nga, yun. Hinahuli lang siguro. Nabigla kasi nag-aalaga kasi ako ng baby dito sa bahay. So unang sampa nga nila, wala man lang katostos galing sa force mold. So tinanggalan natin ng tiga-tigatlong pakpak. Naparonda ko naman siguro dito ng 2 araw, tapos sinampa na kagad natin. So yun nga pagkakamali ko. Wala magagawa. Uunahin ba natin yung ibon nga kaysa sa pamilya. Siyempre kahit hindi ko kagustuhan, naisampa na natin. Pero at least ayan, kahit papaano lumalaban. Nasa 100 plus kilometers na halos kumpleto pa rin sila. Isa pa lang nawawala. So magandang indikasyon nga. Kahit pa paano maganda yung kondisyon natin. Basta tutok lang naman tayo sa kalapate, wala namang magiging problema kasi once na makita nyo na may problema kagad sa kanila, magagamot nyo kagad. So hindi tulad dati na si Sir Tunying yung nandito,
Basta kumakain yung ibon kahit na wala na sa kondisyon or may sakit na, may sipon, halak, okay lang sa kanya, ano. So tulad ko, makita ko lang na malungkot yung ibon, nakita ko lang na medyo may nagluluha ng konti sa mata ng ibon, nagagawa na natin ng paraan, hindi katulad nung dati na may nag-aalaga rito na iba na sabihin man sa atin isang araw, dalawang araw bago pa natin makita, ano, or mapuntahan dito. So hindi tulad ngayon na ako na lagi kasama ng mga ibon, talagang natututukan. So yan, gaganda. So yung dalawa na yun, teka, ayan, yung dalawa, hindi makalabas. Gusto maligo nitong bluebird, hindi makalabas. Hinarakan nitong MacArthur natin. Ayun yung kauna-unahan noong nakaraan. So ayan, araw na Thursday. Ganyan yung routine ko. So para sa mga newbie lang naman to, ano. Sabi ko nga, lagi nating sinasabi sa video para sa mga newbie na nanonood. Kasi mga veteranong manonood sa atin, baka hindi na rin tayo panoorin nun. Kasi alam nun yung mga diskarte. So yan, ganyan lang. Para mapreskuhan. Pero yung ito na to, yung masili, red masili natin, lagyan natin ng kaparis. Baka mamaya lalagyan ko ng kaparis yan. So consistent naman siya umuwi. Pero syempre iba pa rin yung may kaparis talaga. May inspirasyon nga. So yan, gagandang ibon niya, no. Eto, naka-BBC natin to, young bird, old bird. Entry natin. Dalawa yan yung bluebird na nandun, no. BBC din yan. So dalawa yung BBC natin dyan. Tapos 4 sa CL. Tapos 4 sa GR. Yung isa dyan, pamparis lang Meron tayong mga hen dyan na nilagay, mga pamparis lang sa mga nilalaro nga natin. Para hindi magloko. Hindi tulad na nag-aabot-abot dito sa bubong tapos pagka nag-abot-abot dito nagbabarakuan. So nahihirapan tayong papasukin. Yun lang naman iniiwasan natin. Sa derby naman or sa self-toss or club training, dire-diretso naman sila dito. Tumatambay lang sa bubong, siguro pinakamatagal na yung 2 minuto nung napagpaparisan na natin. Tapos diretso baba na. Talagang pagka hindi lang nila kayang-kaya ilipad, yun, tumatagal sila sa bubong, nagpapahinga muna ng ilang minuto. So tatalsikan na tayo dito. So magaganda na may kondisyon ng ibon natin. Yung dalawa lang na yun, hindi pa bumaba. Yung isa, isasampa natin doon, ihahabol natin sa BBC. CL natin yun Yun yung nahuli, tapos umuwi sa atin, nagsipakpak. So ngayon, pinarisan natin. Pasukin naman, tuwing parorondahin ko, laging pumapasok agad. Pinalitan natin kasi kahoy yung dati. Ayan, ganyan na natin. Para natututukan natin droppings. So mahalaga kasi yan Kung napansin nyo, bagong linis na yung sapin, yung ilalim nga nila, poop tray. Okay naman yung mga dumi, hindi ko na binidyohan. Bubuo naman sila lahat, kaya wala ka akong problema. So yun, hanggang dito na nga lang guys. Nag-update lang ako. Thursday routine ko. Ayan, ganyan yung ginagawa ko pag derby. So ingat kayo guys. God bless.